Thank you so much, O God, for all the recity of the beloved brethren, Lord, that always give the tithes, suffering to thy church, my God. Thank you so much to the personally beloved pastor of Anyway Temple servant, to liberate our mission power by Satan, cast out hindrances in our midst right now, my God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, I give the highest praise, glory, honor, majesty, and thanksgiving to our loving God, our dearest Savior, and I give the all honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist, who is a mid-time prophet of our loving God, and we always cherish the blessed memories teaching, beloved stand Pastor Lina Coman Almeida, and all beloved children, and the whole Almeida family, to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, especially our beloved webcast view here who are watching right now. I love our live stream here in CDO. To all of you, my dearest co-workers, preachers, my family, at higit sa lahat, sa ating pinakamahal na Panginoon. Lahat tayo ay pumalakpak. Mami na mahal, praise the Lord. O di tayo maglangan. Sa umagang ito, ating pag-aralan ang itawag na the obedience of the calling of God. Obedience to the calling of God. Yung mga pagmatinumanon sa tawag sa atong pinakamahal na Panginoon. Amen? So first open your Bible in the book of Deuteronomy, chapter 30. Atong basahin. Deuteronomy chapter 30, verses 19 up to 20. Kindly, pakibasa lang. Mga beloved Bible readers. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 19 hantod sa versikulo 20. Sa 19. Gisangpit ko ang langit ug ang yuta sa pagsaksi bato kaninyo niining adlaw, nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo, busa pilia ang kinabuhi, aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. 20. Sa paghigugma sa Ginoo nga imong Dios, sa pagsugot sa iyang tingog ug sa pagtapot kaniya, kay siya mao ang imong kinabuhi, ug ang gitas-on sa imong mga adlaw aron nga magapuyo ka sa ibabaw sa yuta nga gipanumpa sa Ginoo sa imong mga amahan, kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, aron ihatag kanila. Amen. Everybody say, praise the Lord. Nasundan niyo ba, mga minamahal? Anong sabi ng Biblia? I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore chose life, that both thou and thy seed may live. 20. That thou mayest love the Lord thy God, mahalin mo daw ang Panginoon mong Diyos, and thou mayest obey His voice, sundin natin ang kanyang mga boses, and that thou mayest cleave unto Him, na tayo pa'y sumunod at mudot-dot sa ating mahal na Panginoon. For He is thy life, dahil siya po ang atong buhay. And the length of thy days, ang haaba at sa ating buhay, and that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto the fathers, to Abraham, Isaac, and to Jacob, to give them. Balakpakan natin ang Diyos, na mahal. Obedience to the calling of God. Hatong binasa, mga minamahal, sabi ng Panginoon, Moses, tinawag ko ang langit ug lupa nga maging record sa araw na to laban sa iyo. Ay lagay ko sa harapan niyo ang buhay at ang kamatayan, pagpapala o sumpa. Kaya piliin mo yung buhay upang ikaw mabuhay at ang iyong mga angkan, sila po'y mabuhay din. Amen ba? Upang mahalin mo ang imong Panginoong Diyos, at ikaw ay sumunod sa kanyang mga boses. At ikaw ay sumunod, cleave unto Him, dot-dot sa kanya, cleave unto Him, for He is thy life. Dahil siya po ang ating buhay. Siya po ang nagbibigay ng mataas nating buhay. The length of thy days, He prolong and length
the days of our life, that dumiis dwell in the land, upang tayo po'y manatili dito sa lupa na kung saan binigay ng Diyos para sa atin upang tayo mabuhay at upang tayo po'y pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So whether we like it or not, mga minamahal, sabi ng Biblia, we must to obey the voice of the Lord. Amen ba? Amen. Kailangan makinig tayo, sundin natin yung salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung hindi po natin sundin ito, sabi ng Panginoon, this day, it be record against you. Magbigay ang Panginoon record nga labatok sa atin sa araw na to. Kung hindi natin sundin, pamili ka, buhay o kamatayon. Pagpapala o sumpa. Kaya sabi dito, you have to choose life. Piliin natin yung buhay. Amen. Upang tayo mabuhay dito sa lupa, pati po yung ating mga pamilya. Seeds, believe, angkan po natin dito. That thou mayest love the Lord thy God, nga ating mahalin, higugmaon nato ang ating Panginoong Diyos. That thou mayest obey His voice, that upang ating masunod ang Kanyang mga boses. That thou mayest cleave unto Him. Yung cleave, sa Bisaya, dut-dut ka sa iya. Amen? Kung ipagsiksikan mo, you have to cleave unto Him. Mudikit ka sa Diyos. Muduol ka. Isiksik mo sarili mo sa ating Panginoon. Cleave unto the Lord. Hindi po mapalayo ka, kundi mudut-dut ka sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Magibasa na sa Bisaya, Brother Pierre. Yung cleave para masundan natin. Sa 20, verse 20. Ulitin mo po. Hallelujah, praise the Lord. Atong utrohon diri sa libro sa Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 20. Sa paghigugma sa Ginoo nga imong Dios, sa pagsugot sa iyang tingog, Amen? ug sa pagtapot kaniya, Sa pagtapot kanya, kay siya mao ang imong kinabuhi. siyang imong kinabuhi. Ug ang gitas-on sa imong mga adlaw, Itason sa imong adlaw, aron nga magapuyo ka sa ibabaw sa yuta nga gipanumpa sa Ginoo sa imong mga amahan, kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob. palakpakan natin ang Diyos. Mutapot. Ang paglilingkod sa Diyos, to obey the calling of God, hindi po mapalayo ka. Amen? Amen. Amen? Amen. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo. Then you must obey His voice. Pakinggan mo palagi yung kanyang salita, yung mga utos niya. At you have to cleave unto the Lord. Mutapot ka. Sa Tagalog, mudikit ka sa Diyos. Ipagsisiksik mo yung sarili mo sa ating malap. Hindi po mapalayo ka. Yung salitang cleave, tapot, walang distansya yan. Amen ba? Amen. Tingnan nyo ko, mutapot ko sa bulak, walang distansya. Walang kailanman distansya. Hindi walang kang-a. Kasi tapot eh. Hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos kaminsan. Himbis tayo sumunod sa boses ng Diyos upang tayo mabuhay at tayo po'y muklib sa Kanya, mutapot, kita naman ng Kristiyano lumalayo sa Diyos. Inalayuan natin ang Panginoon just because of money, business, your studying, education, or you're so busy of your own transaction. Ang paglilingkod, pagsunod sa Diyos, maminamal, without any mental reservation, but in open heart. Walang mental reservation. Ang ibig sabihin, wala pong sa isip mong reservasyon. Pag sabi ng Diyos, you must obey His voice, and you must to cleave unto Him, wala na po yan any mental reservation. Gawin po natin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi, upang tayo mabuhay. At muhaba yung ating buhay dito sa lupa.
if you want your life will be prolonged and the days of your life, mahaba po yan. At upang manatili kang titira sa lupa, upang kayo pagpalain ng Diyos, mutapot ka sa Diyos. Sabot ba mo? Amen. Di mo maningog. Lugtulog naman mo. Ha? Yan sa sige ta pangaral dito para tang hangin Murag yapon ang sistema ng buhay ng Kristiyano. Kaya sa panahon ngayon, mga minamahal, huwag kang lumayo sa Diyos. Huwag mo bigyan ng gamay nga lugar kang aka sa Panginoon. Neither give place to a devil upon your wrath. Huwag mo bigyan ng luna gamay nga kang ang himunyo aron magbigay sumpa sa buhay mo. You must always cleave unto the Lord. You must obey His voice always. Mahalin mo ang Diyos. With love the Lord with all your heart, with all your soul, strength, and mind and heart. Lahat ibigay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang Panginoon, nag-sit siya sa araw na to. Sabi niya, I call heaven and earth to record this day. Naka-record. Against you, against may batok ang Diyos kanato. I have set before you life and death, blessing and cursing. So therefore, you have to choose life, that thou and both thou and thy seeds may live. Ikaw at ang iyong buong pamilya ay mabuhi sa lupang ito. Hanapin ta, piliun tang kinabuhi, dahil ang Diyos po ang nagbigay ng buhay. Amen ba? Amen ba? Dahil habang buhay po tayo, sabi ng kadugtong, thou mayest love the Lord thy God. Kaya kung buhay ka, mabahigugma mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. At masunod mo ang kanyang mga boses. At makatapot ka sa iya. Makapalapit ka sa kanya. Sa ating aron mabuhay tayo sa lupang itong hinatungtungan po natin. Walang salot darating, walang problema darating, walang karamdaman dahil pinangako ng Diyos that thou mayest live in this earth, that the Lord will sure unto you. Pinangakuan tayo ng Panginoon na dito pa lang sa lupa, tayo po'y magpapalain. Kung tayo po, higumaon nato siya, sundin natin yung boses niya, at tayo po'y mudikit sa Kanya. Talakpak. Everybody serves the Lord. Kaya mga minamahal, yung preacher mayroong authority mangaral. Amen ba? Amen. Yung authority natin, di natin pinagmamayabang na para pang sirain yung panampalataya nyo, kundi not for destruction, but to establish your faith. Sabi na Apostol Pablo, kindly pakibasa, in 2 Corinthians chapter 10, verse 8, ato masamtan na to. 2 Corinthians chapter 10 verse 8, kaya hindi pakibasa, beloved brother Bible reader. And then 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Hallelujah, praise the Lord. Ikaw Korinto, Kapitulo 10, versikulo 8. Hallelujah, praise the Lord. Kay ako, dili kaulawan, bisan kun, palabihan ko pa ang akong pagpasagad mo, tungod sa among kagahom nga gihatag kanamo sa Ginoo aron sa pagpatubo kaninyo ug dili sa paglaglag kaninyo. Amen. Alakpakan natin Diyos. Nadungog nyo ba? For though I should not boast somewhat more of our authority. Hindi daw namong hindi namong ginakaulaw, ginakahiya, o wala namong ginapasigarbo ang aming katungod authority. Amen. Which the Lord hath given us, nga ang Panginoon nagbigay sa amin. As for, sabi niya, edification, upang palakasin kayo. Hindi po para laglagin kayo. The authority that given to us not for destruction but for edification. Yung edification po, establish kayo, palakasin kayo, patatagin kayo, dasigon kayo.
Not for destruction, wasakin kayo. Laglagon kayo, pabugnaon kayo, ibabackslide kayo. Hindi po. Kaya hindi namin kinahiya ito. Pero wala namin binapahambog. We are not boasting our authority. Kundi ginagawa lang namin ito upang ipangaral ang Ebanghelyo para tumatag tayo, lumigoon tayo to establish our faith, to straighten our faith, not for destruction. Amen ba? Kayong preacher mang-rebuke, mang-turo, that is his authority. Not for destruction, but for edification. Ulitin mo nga sa Bisaya, Brad. Murang hindi nila masamtan eh. Hallelujah, praise the Lord. Ato gusto magbasa, Ikaduhang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 8. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako, dili kaulawan, bisan kung palabihan ko pa ang akong pagpasigarbo Amen. tungod sa among kagahom. Yun, Nga kagahom. gihatag ka namo sa Ginoo aron sa pagpatubo kaninyo Sa aron sa pagpatubo kaninyo. o dili sa paglaglag kaninyo. Amen. Dili sa paglaglag kaninyo. So yung preacher mangaral, mang-rebuke, with all authority, hindi po niya ginapahambog yung kanyang authority. Kundi ginagamit niya lang itong authority niya katungon ipangaral para ano yung Brad? Para patubuon? Ha? Ano yung nadungog nyo? Para patubuon? Di man ka mo nagikinig. Nausa naman ka mo. Kadua nagibasa. Ulitin mo nga, Brad. Ba't yung Bible reader, kalimot na rin. Hallelujah, praise the Lord. Ato mas magbasa, praise the Lord. Hallelujah. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 8. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako, dili ko lawan, bisan kung palabihan ko pa ang akong pagpasigarbo. Palabihan ko pa, hindi ko kaulawan, kung palabihan ko pa ang aking katungod. Pagpasigarbo tungod sa among kagahom. Kagahom, am authority kagahom. Nagihatag ka namo sa O, Ginoo gihatag ka namo sa Ginoo. aron sa pagpatubo kaninyo Yun pala. o dili sa paglaglag kaninyo. Amen. Aron sa pagpatubo kaninyo. Hindi sa paglaglag kaninyo. Patubuon ang ating spiritual life, patubuin ating kaalam, patubuin ang ating standard sa paglingkod sa Panginoon, patubuin ating pananampalataya upang tayo po'y mamunga. Dahil pag hindi ka tumubo, hindi ka mamunga, bansot ka. Amen ba? Amen. Alam niyo bang bansot? Sa Bisaya, putot. Pasensya niyo mga putot. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Ibig sabihin, hindi tumubo. Kaya sabi, upang magpatubo sa atin pananampalataya. Tinuturuan tayo Diyos para tumubo tayo sa paano natin masunod ang kalooban ng ating malapay noon. Amen? Ayun dito sa Mungkayo, nung last Sunday, yung mga kasing mga sakop natin doon sa kahabagan ng Diyos, galing po dati sa kabila. Yung sakop ni Nathan, yung Barubo, Lianga, Mangagoy. Ngayon, bago lang yung Prosperidad Baba, din yung taga-Mungkayo mismo, halos 5 sila ka-station yun natin. Kung wala akong magkamali. Dati sila doon sa kabila. Lumipat dito tanan sa Diyos sa atin dito. Isa lang naman tayo ka-church. Kaso lang yung mga tao, yung mga elders, mga preachers, sila mismo ang pumunta rito. Sa atin dito sila magpasakop sa Gendio City under sa amin management. Kaya sabi ni Pablo, wala ko gipasigarbo yung aming katungod gahom nga gihatag sa amo. Para ipahambog po namin nga sino kami, magaling kami, hindi po. Para lang kini magpatubo. Magpatubo sa kakulangan silang pagsalig hindi po para laglagon sila. Gusto na tumubo rito eh. Yung mga taga-kabilang preacher doon, panay panira. Yung isang preacher dito sa Gendio City, dating dito, yung si Anches, nasa dito sa Oroquita, 3 bisan labas-pasok. Lumabas, pumunta ng Bohol. Hindi nagpaalam. Pagdating sa Bohol, walang makain, balik sa Oroquita. Nagpaalam naman doon kay President Jerry Galgol, tanggapin ko, tinanggap ko naman. Nung tinanggap,
Lumabas na naman, nag-iba na mga istorya. Nung si Brother Buboy Abad na doon, tinanggap ko naman. Nung tinanggap ko na naman, gumawa naman ng kabuktutan. Kung ano man ginapanggawang istorya. Yung kanyang karunungan, hindi niya ginagamit para magpatubo. Ginagamit niya para maglaglag sa mga kaluluwa. Kung preacher ka na totoo, gamitin mo yung authority galing sa Diyos sa'yo para magpatubo sa mga kapatiran. Magpatubo sa iglesia, hindi para laglagun ang kaiksunan. Hinahiluan niyang kapatiran kung ano nila pang sasabi. Mabrinwas ang pagto. Hanggang ngayon, nung lastly na, lumabas naman siya. Nung lumabas na nga, nagpupuri pa, linapitan pa si Preacher Buboy Abad. Nang lumabas, nagpaalam. Yung paalam niya, suntok. Preaching ito, sabi niya, boy, salamat boy ha, paalam. Pak! Si Brother Buboy, hindi na nagpaalam, hindi na lang pinansin kasi, bahala ka, palabas ka naman. Sabi ko, boy, masakit boy. Na hindi naman kuya masakit. Pinabayaan ko lang. Ngayon, nang labas mga isang taon nata, pumunta sa sekretarian, kay Barrio lang daw. Pastor-pastor sa doon. Kinumbinsi yung mga kausamis nga hindi na sumamba. Imbis dasigon, patubuon ang mga kapatiran, turuan, magpakumbaba, sumunod sa isaktong doktrina, magpasakop sa isaktong pamalaot sa gobyerno, sa church, turuan magrebuilde. Alis na, magpasakop tayo sa Cebu, pasakop tayo sa ibang outstation. Magawain tayo dito. Anong ginawa? Pinalo sa ng Diyos, nagkasakit. Almost 2 weeks nagkasakit hanggang na hospital. Preacher ha, nagpa-hospital, hindi na makaya. Saka nag-text yung asawa niya, Kuya, grabing palaala sa amin, binamin ko. Balik na kami sa pagpanghalagad sa Diyos. Hindi galing nag-sorry. Dalang linggo sa hospital, pero magaling na papasting siya diyan para magbalik ko yan. Hindi ko sinagot na, bakit? Pinatigasan ng Diyos yung puso ko kasi hindi same story. Katatlong beses na namin inunawa. Yung kapatiran dito, ng trabaho sa Shell, taga Bohol umuwi. Nung nalaman niya, tinanggap ko ulit sa Oroquita, umiyak, nagpa-change oil ako doon. Kung ba't umiyak ka, Brad? Kuya, upi, grabing gugma mo ba? Kung bakit? Yung preacher na yan, siniraan ka sa bulin sa Bohol, grabing panira sa imo, sakitan ko. Pero karon nadungog yung dawat mo gyapon. Sabi ko, ang Diyos kasi, Brad, pag-ibig. Yung kapatiran ang umiyak. Dahil bakit? Siya mismong saksi sa mga pangdaot paninira sa akin. Kung tinanggap ko pa rin daw. Sabi ko, ang Diyos pag-ibig eh. Kasi pagtutuong kang preacher, yung pinapangaran mo sa authority mo, hindi para laglagon ang Kristiyano, kundi para patubuin mo siya. Hindi para magkaroon ka ng self-interest sa kanya. Yung pinalabas na doon, banda doon, sa mga Agusa, Surigao do Sur, Agusa, ako daw, nangilog, minangagaw ko rin yung mga sakop. Sa tinuod, hindi po akong gapangagaw. Dahil kailanman hindi ako pumunta sa Barobo, hindi ko nagpunta sa Lianga, hindi ako pumunta sa Mangago. Hindi ko kilala yung mga presyerayan nila. Hindi ko kilala. Sila po ang tumatawag sa akin. Sila pong gusto pumunta rito. Pag magpasakop-sakop, hindi po pwede. Sabihin natin sa beloved children, ipaalam nyo doon. Kayong magpaalam doon kung anong tubag nila. Sila nagpaalam para officially, hindi po tayo. Ang pinalabas ngayon, pumayag ang beloved children, sige ko yung press mangangoy sa inyo ng pasakop. Yung taga-mong kayo sa inyo niya, ayaw nila. Alam ng mga beloved children. Dito lahat. Yung taga-prosperidad, unang umalis. Kasi bakit? Hindi na maintindihan yung sistema ng pamalakad ng pressure nga naglain na ng lugo. Kaya naman, ang pangaral nila hindi naniwala sa Holy Spirit, hindi na dapat mapuspos. Kaya, umalis sila. Kaya nga naman, ang tulo ng Diyos mo kasi kailangan sumikap ka na mapuspos ka ng balang espiritu. Yung ilang order preacher doon na assign, binabayaan lang, hindi po rinibyok. Natakot gamitin ng kanyang authority, power, arong turuan yung mga sakop nila na hindi naman laglagun. Rebukin mo siya, turuan mo siya para tumubo siya. Malaman niyang tamang sa standard ng church, not for destruction. Hindi nila po ginagamit authority na sa pagpatubo. Ginagamit nila sa pangsisira ng ilang kapwa. Isang church lang tayo. Kaya nangyari, yung mga preacher doon, naturuan nila kapatiran ng magalit sa nanguna.
Kaya nung Mungkayo, inimbitan siya ng preacher natin sa Mungkayo, gikan sa ila si Jason, padala pa. Sige, pumunta ka mo, dumalo kayo sa aming anniversary. Bakit? Nakarinig na ba kayo ng wali ni Kuya Ande? Nakamusta nyo na ba siya? Nahimamat nyo na ba? Hindi pa po. Bakit sinisiraan nyo siya? Hindi nyo pa pala nakilala. Hindi nyo nga nakamusta. Hindi nyo nga siya nahimamat ng maayos. Hindi nyo dapat, dumalo kayo. Nagulat kayo paghapon na nagdaluhan yung mga presyo na doon. Nag-aral ako. Sabi ko, ano pa kayo mangaral? Tayo mga preacher, yung pangaral natin, hindi po para panira, para panglaglag, pang-brainwash ng mga kapatiran. Ang pangaral natin, para dasigon sila magtinulungay. Turuan natin sila ng maayos. You use to your authority, not for destruction, but for edification of your brethren. Nabasa ko ng bersikulo. Basahin natin. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Yung man ng wali, sabi ng preacher doon, Kuya, yung mga elders ito lumapit sa akin. Ano sabi? Sabi niya, ito yung wali. Ito yung preaching. Talagang malaman natin yung totoo. Sabi ko, glory to God. Sabi ko, Kuya, nabuksan yung mga isipan nila. Na-revive sila, nabuksan. Pagkatapos ng gawain, noon pag mupunta-punta doon, nagkaganong-kano lang, hindi nga namamansin. Kunwari walang nakita. Galit, matapang yung mga naong. Nung dumalo doon, after ng gawain, kahabang Diyos, linapitan ko, Blabidope, salamat po, nakakain na kami. Ano po yung number mo? Pwede dadaan kayo sa bahay, handaan namin kayo. Nangimbitar na! Nakasmile na, maganda yung mga mukha. Bakit? Binuksan ng Diyos yung isipan nila. Dahil naturuan sila ng tamang salita na para magpatubo sa kanila, hindi po para laglagin sila. Mag-ibasa. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga unang taga-Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 11. Busa magdinasigay kamo ang usa o usa, ug magligunay kamo ang usa sa usa, ingon sa inyong ginabuhat karon. Palakpakan po natin Diyos, paminang. Yun ang versikulo ko. Wherefore comfort yourself together and edify one another, even as you also do now. Magtinambagay, magdinasigay, magtinulungay, sama sa ginagawa nyo ngayon. Dito tayo ngayon. Nag-ipon-ipon tayo para ano? Magtinabangay. Magdinasigay, hindi magdinautay. Yan na ganoon sila. Nasa Biblia. Even as we also do. Kaya nag-imbita tayo ng revival crusade anniversary, iniipon natin lahat para ito po ang ginagusto ng Diyos. Sama sa ginagawa nyo ngayon. Sa oras na to, nagfellowship tayo, nagsama-sama tayo, nag-overnight prayer tayo para ano? Magdinasigay tayo. Magtinulungan tayo. To comfort yourself and edify one another. Edify meaning magligunay. Magdinasigay. Magtinulungay. Katulad sa ginagawa natin ngayon. Nabuksan yung mga isipan nila. Nahingi ng number ko, tinawagan, padaanin pa kami doon sa Trinto, kay pakainin, handaan kami. Sabi ko, pasensya na Brad. Next time na lang siguro kasi gabi na. O sige Kuya, salamat. Panay tawag. Kaya siguraduhin na sigurado lang namin para makahanda kami. Busog na kami doon sa hinanda nilang isang pirasong manok lang. Bagatayan pa kami ng baboy doon, patay na. Sabi ko, next time na lang. Tuwang-tuwa sila, bakit? Nakarinig sila ng pangaral na nagpatubo sa kanila. Nagbukas ang isipan nila. Isa lang na preacher hindi dumalo doon, yung preacher Ansis. Bakit? Masama yung loob talaga. Ngayon, sabi ni Preacher Dante, dumaan sa Hingoog, nakausap yung mga sigabukan, Edwin, yung gitarist natin, preacher sa Claveria. Doon daw sila, sa Hingoog. Kinukumbinsi yung mga kapatiran gina house to house para magkaroon ng gawain na sabi na si Brother Andy
pumunta noon sa amin, pinangkuha yung mga membro. Kailangan dito musulubsab kami. Sabi ni Bernante, wala man si Upi na nganto sa ila, sama sa ginihimo mang house to house sila dire. Ang ilang sakop ng mga elders mga kapatiran, ang sige panawag doon. Atong beloved ng preacher, sila ang nagpasakop, hindi po atong preacher pumunta sa ilang lugar. Napakalayo ng mga agoy, napakalayo ng anong gawin ko doon? Sila napakalayo ng Panabo, Davao, abot sa Hinguog. Nagsabi pa, may kapatiran tayo dito, choir member, hindi na dumadalo, kaya nabibrinwas ang isipan, kawawa. Imbis gusto dumalo, hindi na makadalo. Bakit? Tinatawagan nila. Pinupuntahan palagi sa bahay. Binibrinwas nila. Pati sa pagbibigay, huwag ka magbigay doon kay Brandy, pangwartahan ka lang. Samantala, binabaliktad nila na sila pupunta sa kapatiran, silang humihingi ng pira, silang klaro ng warta. Ako asa man ko nanganto sa balay ng kapatiran ng ayaw kwarta. Kamo, nakasaksi ba mo? Kano sa man ko nanganto sa mga balay ng ayaw kwarta? Kano sa man ko nanganto sa balay naningil akong tasyopiring? Nang ayaw ko predyes, kano sa man? Sila ang pumupunta doon sa bahay ng mga kapatiran. Ginagrinuwas ang kapatiran, huwag ka magbigay doon, huwag ka magbigay, pangwartan ka. Pero sila, sa isip nila, binabaliktad nila, nga sila pananggap pangwarta. Pinapakain na sila, ginapasnak na sila, binibigyan pa ng pira. Klaro-klaro nga silang pangwarta. Binabato nila sa akin. Yun po ang paninira. Kayong kapatiran dito, nagagawin ng utak, hindi na para sumasamba eh. Magandang usapan namin nung namatay yung papa. Iyak-iyak, nag-confess, sorry. Kuya, magsimba na ako. Pasting ko, balik ko, choir. Magbigay na ako, kuya. Pagpunta namin ng Singapore, hanggang ngayon, hindi ko nakita. Kaya pala, pinupuntahan palagi, tinatawagan nila. Sinabi mismo ng ANSES doon kami. Sa bahay, nagpilusip kami. Gila, ano pa yung mga kapatiran sigog nga kinukumbinsi pa. Kaya bantayan niyo po yung. Ako, binabanggit ko yung pangalan, si ANSES Kilala niyo po yun. Kaya delikado. Sinabihan ng preacher Jason padalapat sa Mungkayo, alam mo Brad, hunungan ng pangdaot mo sa preacher ko yan di, mas may pa, mag-reconcile ka na lang para pagpalain ka. Kaya dito magbantay kayo, kayang panahon karon, delikado na. Lahat doon, yung preacher si Ninito, yung Ninito Babanto, dating worker dito sa Cagayan de Oro, nakauban ng preacher Lulong sa dako ng Kidapawan, matigas din yung kasama na doon, batagal doon asign sa bandang doon. Sila mismong unang pamilya sumimang doon, umalis sa dako ng prosperidad. Hindi nila gustuhan ang pamalakad. Panawag sa akin, panawag dito ng pasakop. Sabi, kuya, tanggapin kaya kami ni Kuya Andy. Bakit sinabi tanggapin ko sila? Sabi, hindi naman tayo nagal sa puwira. Tanggapin natin kung maayos. Hindi ko siya tinanggap. Sabi, Jason, preacher doon sa mga ayaw. Huwag ka pumunta doon. Di ayaw natin na pag pumunta ka, baka sabihin naman nila, pinuntahan mo, ginaagaw natin sila. Pabayaan mo sila. Nung galing kami sa Singapore, nag-schedule yung August 19 nga revival crusade fellowship sa dako ng mga goy, pumunta sila. Isa silang multicab, mahigit 25 lahat, pumunta sila. Dumalo sila dito, pag-usap sa akin. So, nagulat ako yung preacher nito, biglang lumahang salita ko, biglang umiyak, pati asawa niya. Biglang sabi, kuya, sorry po, patawarin ko. Sabi ko, bakit nagpatawad ka sa akin? Wala akong magsalana. Kuya, grabing pangninira nila sa'yo. Kaya tingin ko sa'yo sa unang, masabang loob ko sa'yo. Dahil grabing panila. Ikaw daw, stricto, grabing na ng mga worker. Pinapangwartan mo. Ganun, nang niwala kami. Pero nang pumunta na ako sa Barubo, dumalo ako doon sa Lianga, nakita kong sistema ng kapatiran, patotoo sila. Nabuksan isipan namin, lalo sila pinagpapala sa habag at awa ng Panginoon. Humingi ng sorry. Ako bad open kayo dito. Ngayon, 2 linggo na po, nag-start ang gawain natin sa dako ng Prosperidad Baba. Anong nangyari? Pinagpapala na sila. Unang gawain Sunday, may 3 nagpabautismo. Ngayon Sabado, kahabagan Diyos, magkaroon silang gawain Bible study doon, dahil Sabado Linggo dito sa ibang lugar. Mga minamahal. Ngayon lang Sunday, may nagbigay ng 11,000. Pinagpapala.
Bakit? Nakita ng kapatiran, nadama nilang presensya, tamang pagtulan. Sabi ko, diri, padala mo diri, mga minisang tayo. Bangko, wala sa bangko, babilan kami namin ng bangko. Instrumento, gitara, binilhan natin sila, mga minamahal. Lahat, sound system, bilhan. Sabi niya, itong pangwarta. Kung pangwarta, sana hindi kami binigyan dito. Habag at awa ng Diyos. Yung authority natin, ginagamit natin para pagpatubo sa kapatid sa gawa, hindi po para maglaglag. Kaya kamo magkaigsunan diri, magbantay kamo sa gawa ng kaaway. Kasama lang natin mga mambubuhat yan. Pero ang ko, bakit na ibang isipan nila? Because siguro of jealousy. Bakit masilos kasi mong kapwa kung sa'yo pinagpapala? Hindi ka dapat magsilos. Magsumikap ka para magbantayan mo siya. Maabot mo rin ang pagpapala na naabot niya. Hindi ka dapat magsilos para siraan mo siya. Hindi, mali po yun. Hindi ka Kristiyano. Yung authority binigyan ng Diyos sa iyo, gamitin mo para magpatubo sa kapwa mo. Hindi po para laglagon siya. Hindi po pang siraan siya. Hindi po parang libakon siya. Hindi po yan. Kundi sa Biblia, magdinasigay tayo. Magligunanay tayo. Comfort yourself one another. Edify one another. Yan pong ginagawa natin dito, mga minamahal. Di pag sinong sumusunod, sabi niya, you have to choose life today. So that you must to believe, leave this earth and also your family. Pag sumunod ka sa Panginoon, pinili mo yung buhay, manatili ka, titira sa lupa ng puro pagpapala. Amen? Amen? Kayo dito mga kapatiran, wala namin ang kagahom ko ito ginagamit para laglagon ka mo, para turuan, patubuon ka mo. Kayo mga choir members dere, kung tinawag ka ng Diyos, single finest, single youth at finest, gampanan mong tungkulin mo. Pag kumanta kayong single finest, mag-uniforme ka ng finest, ng single, kumanta ka. Pag nandito ka, kumanta ka sa pulpito, dahil tinawag ka maging single choir. Kakanta yung finest, kumanta ka, dahil bakit? Tinawag ka maging finest choir. Kaya kung nakantaan mo lang yung finest uniforme, hindi ka kumakanta sa single, gaano ba katindi ang imong kising-kasing nga kumbinsido ka ba nga finest ka? Hindi mo gani kaya uniforme yung single, yun, mag-finest ka pa. Alam mo yung word na finest? You must to define finest. Sir Marcles, what do you mean by finest? Oh. What do you mean by finest? Ha? Ha? Ano? Finest meaning pure. Refine. So sa sugar pa, refine. Finest. You're the member of the finest policemen of Metro Manila District. Finest meaning pinasahi ka. Amen? Amen? Ngayon, sa pagsuot mo uniform as finest, pinasahi ka ba? Worthy ka ba? Takos ka ba sumuot ng uniforme as finest choir? Hindi mo nga magampanan yung pagka-single choir mo, tsaka yung pagka-youth choir mo. Gusto mo finest ka agad? Dumaan ka muna sa single at youth. Prove yourself before you go to step up as a finest choir. If you are now a finest choir, maswerte ka, ginagamit ng Diyos dalawa. Gampanan mong tungkulin mo ng maayos. Pag Miyerkules, kumakanta kayo, kumanta ka. Suot uniforme na finest. Pagkatapos ilis ka, kanta ka sa finest. O kanta ka sa single shoot. Pagkatapos mag-ilis ka sa nina mo, kanta ka sa finest. Pinagpala ka. Bakit? Dalawa yung gandang gampanan mo. Sama itong taga Carmen Cotabato. Sabi ako yan na naginip ako. Anong panaginip po? Kumakanta doon ako sa finest. Sabi ko, alam mo ba yung meaning ng finest? Kasi pasaway ang sister yun eh. Alam mo ba yung meaning ng finest? Hindi ka pwede mag-finest. Pwede ka adult scholar, bisa adult scholar gani, hindi ka makapasar. Yung ganun ba kuya? Isang araw lang tinigsan ako kung ano pinagsasabi. Sabi ko, akala ko mag-finest ka.
Yung mga pinitext mo sa akin, wala kang respeto galang, hindi ka finest, alos ko hindi ka rin pwede. Wala ka, sabi ko dito ka, sa bukid, kinitibo man ka. Pwede ka kumanta ron, magsayaw-sayaw ka, mga nitibo doon. Hindi ka pwede. Lakas loob ka pa, gipadamgo ka pa, mag-finest. Yung batasan mo eh. Hindi ka pwede maging adult square. Yung adult square dito, matitino eh. Hindi natutulog sa overnight. Yung iba, hindi pa nabapalakpak. May mga adult square na. Di, tinix-tix na tix sa akin. Kaya, binabalik ko, sabi ko, yung, kuya, uling prinsip ito, ikaw yan. Sabi ko, cast out, demon Jesus name. Basta tumahimik, hindi na nag-text. Sabi ko, magpa-indis ka pa. Yung ugali mo, batasan mo, hindi ka pwede gani maging cook. Kaya basi pagluto mo, hilaw tanan yung bugas, patay tanan yung magkaon. Gamitin, magpa-indis square ka pa. Alam yung finest, pure heart ka. Ginagawa mo, ginanggampanan mo yung tungkulin mo. Bakit? You became a finest choir. Kung hindi mo kaya gampanan yung single youth choir, mag-finest ka pa. Mga minamahal, mahiya ka sarili mo. I'll tell you frankly, that is my authority. Not to destruction, but to edification. Para tumubo ka sa imo spiritual. Mga minamahal, dito po sa church, may ginatawag na change of command. From beloved pastor, Mama Dear, wala na beloved children. Then next to the ordained preachers, mga elders of the church, nilagay mga overseers sa bawat mga station. Sa bawat mga station dito sa Quezon City, kami linagay dito, the Lord given to us the authority. But we are not boasting authority. Dito linagay kami, uban ang mga beloved mga anak. Mga anak ko, may mga kahinaan yan. Pasaway yun. Pero naningkamot sila. Kung ginarespeto nyo kami mag-asawa, respetuhin nyo mga anak namin. Kung inarespeto nyo mga anak namin, yung mga pag-umangko namin dito at mga igsuon, respetuhin nyo. Kaya they are authorized by the Lord at beloved children. Kana sila Gigi, bata pa yan, kasama namin. Sipunon pa yan, grade 3 pa lang, kasama namin sa Surigao yan. Nasa bibit hanggang lumaki sila dito. Alam ng mga beloved children, beloved Madir, pag wala kami, iniiwanan namin sila. Alam namin lang instruction dito. Kindly lang. Kung may mga problema kayo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo, mga choir members, ng mga pasaway man yan, huwag nyo dapigan, kampihan, bali ang ilang ginagawa. Huwag nyo itolerate yung mga apo nyo, anak nyo nga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pinipilit nyo para pagantahin sa choir. Tapos magalit, paisog-isog, pagalit ka mo sa information diya. Rumispito kayo, makaigsunan. Tumahod ka mo. Para kamo pananginan sa Diyos. Pag wala kami diri, silang iniwanan namin. Kung mayroon kamo pangutana, hindi nyo intindihan, talk them decently. Istoryaon sila maayos para itik sa amin, ipananghid sa amin. Kaya minsan may mga istorya tayo, hindi namin iiwan istorya sila. Natural. Authority na dito, gampanan nila. Karon, istoryaon nyo na maayos. Huwag nyo silang paisog-isogan yan sa informasyon. Amen? Masaktan niya sila, tao rin yan. You deprive their authority. Istorya na na mayos. Hindi yung singgit-singgitan nyo na, haiblaran nyo diya. Mali yun. Wala ka mo respeto. Iniiwanan namin sa ito sa gawain. Alam nilang ilang authority ginagampanan dito. You must to respect them. Hindi basta-basta mag-iwan ng tao rito kung wala kami. Kung hindi alam ang sistema ng gawain. Mr. Vicky, tagalista lang dyan, surrender na magani. Lalo pa po, an inward problem the church. Kung wala kaming kasaligan, maiwanan dito. Aalis kami ito sa kabulan, ano kaya mangyari sa gawain dito? Kahabagan ng atabag ng Diyos. Sila, rebuke namin, nituruan namin, sumusunod sila. Sino po aming saligan dito kung wala sila? Hindi po basta-basta magsagawa ng gawain, mga minamahal. Ibang mga ostisyon, nabubungkang, nagkagubot, nagkagulo. Bakit?
Wala sayos ang sistema na. That's why, ang ibang mga elders sila, mga sakop nila, nanghanap ng tamang panggobyerno. Dito po, wala kami nagmamalaki, nagpayabang sa among sarili. Ulitin ko po, we are not boasting authority. Hindi namin kinakaulaw ito. Dahil ang among authority galing sa Diyos. Ginatudlo na mo kini para ligunon kamo, tudloan kamo sa saktong kapamaraanan, hindi para laglagon kayo. Amen? Everybody say praise the Lord. Yun ang gusto natin para tayo palanginan ng ating mahal na Panginoon. Wala ako dito nangaral kung sino akong ginapangaral yung sarili. No. Sabi ng Biblia, I'm not preaching myself, but Christ Jesus. Pagibasa. 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Mag-ayos tayo sa paglingkod sa Diyos. Huwag tayo magmayabang. Huwag tayo magpa-special dito. Di walang special dito. Lahat tayo dito ay special. Wala ordinary dito. Lahat special. Pero huwag ka lang magpa-special sarili mo. Gampanan mo tungkulin mo. Kung saan ka tinawag, gampanan mo, ayusin mo. Magpagamit ka sa Diyos ng buong puso mo. Huwag ka magpakitang tao. Sa Diyos kita naglilingkod, hindi po sa tao. Ibasa. 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 5. Hallelujah, praise the Lord. Ay ang among ginawali, dili ang among kaugalingon, kundili si Hesus Kristo, ingon nga Ginoo, o kami, ingon nga inyong mga ulipon, tungod kang Hesus. Amen. Nadungog niyo ba? Everybody say, praise the Lord. For we preach not ourselves. Wala kami nangalto sa aming sarili. But Christ Jesus the Lord. And ourselves your servant. For Jesus' sake. Kami inyong sulugoon dito eh. Kami nanguna sa inyo dito. We are your servant in the Lord. Servant of the ministry. Nag-asikaso ng gawain. For idipaying para magpatubo o magpaligon sa lawas ni Kristo. For idipaying of the body of Christ. Kaya yung pinapangaral namin, hindi po aming sarili, kundi si Kristo nga Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dito ko remember eh. Ilang araw. Ilang Wednesday, hindi. Way dalo-dalo, way tambong-tambong eh. Pagkatapos linggo, pag wala kami, bigla lang sasampa sa pulpito, kakanta na. Sarili lang masunod. Pag wala kami dito, kala mo sino, walang kinakanlukan eh. Tapos pag dito kami, hindi ka kanta. Anong ibig sabihin mo? Bantay sa lakay ka. Hindi kayo nagpapaalam. You must to respect. Patakaran sa kwari. 3 successive absence sa Wednesday. Huwag ka kumanta. Friday at Sunday na kumanta. Balik ka sa uno. Pag makasamba ka na ng Miyerkules, ay ka pa magkakanta usam. Pero mananghid ka sa mga nanguna. Respetuhin mo yung sa informasyon. Yung permission, di basta-basta makasulod ka diyan. Yung mga tent ng Beloved Silit, di ka basta-basta makasulod doon. You must to respect. Yan sa Biblia po yan. Magpaalam ka mo ng maayos. Magipag-istorya ka mo ng maayos. Kung kinikilala nyo kung sino ang inyong Pangulo. Sa Biblia po yon. Basingon ka mo ako lang. Basa. Hebrews 13:17. Palakpak. Di naman ka mo kapalakpak. O man, bilaukan mo. Salita ng Diyos yan. Hallelujah, praise the Lord. Ginapatubo lang kita ng Panginoon. Libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 13, versikulo 17. Kinahanglan magmasinugtanon kamo sa inyong mga pangulo. Amen? Ug magpasakop kamo kanila. Amen? Kay sila nagatukaw alang sa inyong mga kalag. Amen? Ingon nga mga tao nga unya magahatag og husay. Amen? Sugta ninyo sila aron kini ilang pagabuhaton uban sa kalipay. Sugdan ninyo sila aron buhaton na sa uban sa kalipay. Dili uban sa kasubo. Dili uban sa kasubo. Kaya ang ingon dili man makahatag og kaayuhan kaninyo. Amen. Kaya kung musupak mo, hindi po makahatag ng kaiwan sa inyo. Pero kung nakita ninyo sumusunod kamo at malipay ang mga nanguna,
mga minamahal, ang Diyos malipay sab kaninyo. Obey them who have rule over you. Kahit bata pa yan. Ikaw matanda ka na, bata pa yan. Kahit silang nagapangulo si mo, sundon mo yan. Di pwede sabihan, bata ka lang ha? Sino ka ba dire? Ano ka ba dire? Hindi pwede ganun-ganunin natin. Kaya bakit? Silang gibutang doon nga manguna sa imo. Obey them, have rule over you. Submit yourself. Ipasakop yung buhay nyo kanila. Hindi ka pwede magbuot-buot sa imo. Ipasakop mo. For they watch for your soul. As they must give account. Sila maghatag husay sa Diyos para kanimo. Naron buhaton nila at they may do it with joy. Aron sila gaway, buhaton nila may kalipay sila. Hindi po sa kasubo. Upang kini maging maganda, profitable para kaninyo. Para na sa inyo, pag sumunod ka mo. For that is profitable for you. Pag sumunod ka mo, magpasakop ka mo, rumispito ka mo, matutuwa, malipay ang mga nanguna sa ginahimo nyo. Sa Biblia, ito po'y profitable para sa inyo. Upang kamo pagpapalain ng ating Panginoon. Bakit nasabi ko to? Because nabuksan po natin yung authority. Kaya para masabtan nyo po, mga minamahal. Amen? Ginahimo na ako kini, hindi sa utri-utruhon ko kanina, sa 2 Corinthians chapter 8, verse 10, verse 8, dili ang among kagahom, ginapahagarbo aming kagahom para naglagon kamo, kundi para patubuon kamo. Amen ba? Amen. For though I should not boast somewhat more of our authority, which the Lord hath given us for edification, para unon turuan patubuon, and not for your destruction. Hindi po para sa inyong kalaglagan. Samtan nyo ba? Kaya kung wala maturo, preacher na ganon, paano nyo malaman? Abi nyo tama. Hindi nyo alam, mali pala. Yan ang nangyari sa ibang mga nanguna, mga ibang mauring preacher, mga preacher sa Bao Station. Nahadlok sila mag-tribute, nahadlok sila magturo, baka daw masakitan, para daw mabagsay, lalo tulo naglabasan. Dire, masakit ako mangaral. Stricto ako mangaral. Eh bakit nagpuntahan sa akin? Dahil bakit? Yung totoong Kristiyanong espiritual, hinahanap nilang tamang pagtulunan, magaligon kanila. Makatudlo sa kanila. Kaya kung hindi mo mahibawan ang pinakasekreto, hindi mo makamit ang pagpapala. Kaya tinuturo natin yung tamang pagbibigay. Kung dito ka na saved, dito ka na bautismuhan, sakop ng Cagayan de City, dito ka magbigay ng tax offering mo. Hindi kung saan-saan ka lang magbigay doon. Mayroon kang ilihon nga nanguna para sa imo. You must to obey who rule over you. Kaya yung sundalo, sinabihan ko yung nagpupuro si Kapangpangan. So una, samba-samba siya, kahit saan-saan siya magbigay-bigay. Kaya nangasawa na una, nagbulag. Nangasawa ulit, nagbulag. Dahil bakit? Imbis yung lumalamoy, sawayin ng Diyos sa pamilya niya, silang linalamoy ng lumalamoy. Bakit? Wala sa ayos ang iyang pagsagawa ng gawain. Nung ginaunsil ko dito, umiyak, tumulo ang luwa. Lord, salamat kuya. From the very start of your family, sabi ko, yung papa mo, grabing karamdaman, pinagay sa television program na crusade dito sa Cagayan de Oro, sa Pilas Porcentil na bautisman papa mo, pinagaling karamdaman. Na sumunod, yung mama, kapatid, lahat kayo na save. Taga Silinamon, Sitang Iligan. Nagkaroon ng gawain dito, dumadalo sila. Nagkaroon ng gawain sila, dumadalo. Hanggang yun, mga parents dumadalo. Army man siya, kahit saan sa maasahin. Kung saan dumalo, dito niya nabibigay. Kaya sabi ko, wala sa tamang prosesong pagbibigay mo. Kaya tingnan mo yung pamilya mo, nasalot-salot ka. Lord, bitaw kuya. Unang asawa niya, binayaan siya. Pangalawang asawa, may anak sila. Bungkag sila. Karon nag-asawa naman ng iba. Nung naturuan siya, nag-testify dito kaga sa Bungkayo. Grabing testify niya. Pagsugod pa lang, overwhelming, iyak na iyak, grabing kagalakan mag-testify. Sabi niya, dito na ako pinalanginan. Naturuan sa tamang pagbibigay.
Dito siya nagbibigay. Kung nasang gawain dito sa Euro, dito ka. Ay dumadalo siya sa Barobo, dito nagbibigay. Ay sabi taga Barobo, nagbibigay ng remit dito yan, gala pinagpapala siya. Karon, tuwang-tuwa, galak na galak, nag-testify. Langin sa palagi, 16 years siya, sabi niya. 17 years ako sa field, grabe kalisod. Landmines, gera pirme, nalangin sa Lord, tabangi ko. Kaluwi ko, Ginoo. Malangini ko nga dito na ako sa opisina. Umpisa na siya dumadalo, nagpupuri dito. Nakita niyo naman, sabi niya pa, nakita ko yung magpupuri ng manggagawin, hindi basta-basta. Alas 4, susi, grabe kahirap ni Son. Kahit yung aking tasupiring binibigay ko, hindi pa sapat, kulang pa daw ipangbayad niya. Sa kaligtasan, kaya panggagalakan na ramdaman niya ngayong pinagpala siya. Ano nangyari? Ginugon sa iyo sa panangin niya. Ngayon, anong pwesto niya? Sa division siya, kinuha siya ng CEO niya, ginawa siyang private driver. Kung saan yung CEO niya, siya mag-drive. Punta rito, siya mag-drive. Puri pa siya dyan. Wala. Sabi ng CEO niya, saan ka ba? Punta tayo. Sir, pwede samba muna ako. Eh, nung sumamba sa mong kayo, sabi, may alis tayo, sasamba din ako. Sabi ng ni Brother Chalito, samba muna ako, sir, balik lang ako. Sumamba doon, nag-testify. Tapos, kuya, paalam na, kuya, natawag ang CEO ko, nagsasamba naman siya. Pero inuuna niya na ang ating malapain. Malaya na sa sumamba. Pahatid yung CEO niya sa Katoliko, doon sa simbahan yung CEO, ito lang sa kilat. Natulog siya. Nauna niya na ang pagsamba sa buhay ng Diyos. Grabe ang panlangan, sabi ko dito. Natuto kasi kuya. Yun palang sekreto. Kung saan ka. Kaya huwag ka makinig sa mga istorya. Marami kasi ibang mga nag-istorya dyan eh. Nga mga ano. Nga gapangwarta dito. Sila parang gapangwarta. Ginabrinwas yung kapatiran. Self-interest. Ang tinuturo natin dito, tamang proseso para kayo lahat palanginan. Hindi po para makinabang yung preacher, hindi po. Wala namang kinikabang dito, personal eh. Hindi to personal namin. Kwarta nyo yan, ginagamit sa gawain ng ating Panginoon. Upang ko palanginan. Hindi po to personal interest. Kaya hindi ako pupunta sa bahay ng kapatiran para mangayo-ngayo. Oh, sinong pinuntahan ko dito ng kapatiran sa bahay? Na humingi ako ng tasopering, in-advance ko. Ibang preacher na advance eh. Brad, kasi may bayaran kami, pwede ba i-advance kung tasopering mo? Yan ang pinakabawal. Mangutang sa kapatiran pagkatapos, hindi pa namin mabayaran. Sabihin lang kapatiran, sige, amin lang pledges yan. Mali po yun. Self-interest po yun. Kaya dito, tinuturo namin sa inyo, magbigay ka mo ng maayos, ay ang Diyos magpanlangin ka ninyo. Wala po ditong interest, self-interest. Ang interest ng Diyos ang ating ginagawa para upang kayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya ganun ang nangyari, mga minamahal. Kaya sumunod tayo. For I know I boast not somewhat more over authority which the Lord had given to us for edification and not for destruction. Tandaan niyo po, upang kayo patubuin. Mang-review kung mga masakit mga mangaral, hindi para kayo laglagin. Upang kayo patubuin. Amen? He must to obey who rule over you. Sumunod kayo, magpasakop sa mga nagapanguna sa inyo. Submit yourself, ipasakop nyo ang sarili nyo sila. Gawin nyo yan upang kayo ay papalain ng ating Panginoon. It is profitable for you. You must to respect. Kalangin nyo sila. Kaya kami, gumagalang din sa inyo. Kami rumirespeto din sa inyo. Wala kaming sinamantala dito. Lahat, mahal namin kayo. Nirespeto namin kayo. Kaya, mahalin nyo rin kami, ang pamilya namin. Upang ang Diyos, palalanginan ka po. Wala kaming favoritism dito ba isipin favoritism, no. Tinitingnan lang namin kung paano nyo isagawa ang inyong obligasyon. Pag nakita namin nga ginagawa nyo na maayos, matutuwa ka, mabibless kami. Pero kung nakita namin medyo pasaway ka mo, malayo yung damdamin namin sa inyo. Bakit? Alang naman itolerate namin yung sayop. Wala dito favoritism.
Pag ginagawa niyong gampanan yung tungkulin niyo, hipuin kami ng Diyos, palanginan ka mo. Pero kung pasaway ka mo, kung ang tao hindi mabless inyo, lalo ang Diyos. Pero kung yung tao katanaw siya mabless, lalo ang Panginoon, bless na bless sa inyo. Kaya dito kanya-kanya pangningkam at pagsisikap sa pagling Diyos. Hindi po tayo kapalugod sa tao. Wala tayong sip-sip sa tao. Mamila, sa Diyos tayo nagpapalugod. Sa Diyos tayo nagsisip-sip. Ang Panginoon, ang tinugdan, tuburan, sa grasya, papapala, mamilan. Upang tayo lumakan ng spiritual, hindi po karnal. Sa Diyos tayo nagpapalugod. Sa Diyos tayo nagsisip-sip. Sa Diyos tayo humihingi ng lahat ng bagay, nagpapatulong sa Kanya. Dahil siya po ang tuburan, tinugdan sa lahat ng bagay. Pag nakita ng Panginoon, sincero ka, matutuwa ang nangunguna sa iyo. Natutuwa yung kapwa, mabibless sa iyo, mga minahal. Pero kung ang Diyos hindi natutuwa sa iyo, lalo yung nanguna. At yung nanguna hindi na-bless sa iyo, lalo ang Diyos. Ipakita mo nga paano ka sumunod sa Diyos. Nagpapasakop ka. Amen ba? Amen ba? Amen. Di mo ka amen. Everybody serves the Lord. Last na lang ang versikulo para makompleto. 2 Chronicles chapter 15 verse 2. Palakpak. Dos Crónicas 15:2. Hallelujah, praise the Lord. Ikaduhang Kronikas Kapitulo 15, versikulo 2. Hallelujah, praise the Lord. Og siya may gula sa pagsugat kang Asa. Og mingon kaniya, pamatia ninyo ako, Asa, og tibuok nga Huda, og Benjamin. Ang Ginoo mag-auban kanimo, samtang nga kamo uban pa kaniya. Og kung inyong pangitawon siya, inyo siya nga hikaplagan. Apan kung inyo siyang islikway, iausab ka mong islikway. Amen. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Ito pong paglingkod sa Diyos. And he went out to meet Asa, and said unto him, Hear me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you. The Lord is with you while you be with him. And if you seek him, he will be found of you. But if you forsake him, he will forsake you also. Amen. Ang Panginoon daw kasama natin palagi kung tayo po ay sumasama rin sa Kanya. Kung hanapin natin siya, matagpuan po natin siya. Ngunit kung atin siya isalikway, layuan natin ang Diyos, siya mismo, isalikway din tayo at layuan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa Biblia, you have to cleave unto the Lord. Cleave, tapik ka sa Diyos. Dut-dut ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Sulda ang kanyang mga boses. Paminawi ang kanyang salita upang mabuhay ka sa lupa. Pati yung pamilya, mabuhay, pagpapalain ka ng Panginoon. Hanapin mo ang Diyos, matagpuan mo siya. Kasama mo siya pag siya po'y sumasama ka rin sa Kanya. Ngunit layuan mo ang Diyos. Mapalayo ka sa Panginoon. Ang Diyos, layuan ka rin niya. Ang sabi ng Biblia, binasa natin na, cleave unto the Lord. Tapik ka sa Panginoon. Dumikit ka sa Diyos. Piliin mong buhay upang ikaw makasunod sa Diyos. Upang mamahal mo ang Panginoon. Maminawan mo ang kanyang mga boses at ikaw mutapik sa ating Panginoon. Upang ikaw mabuhay. Gusto niyo bang mabuhay? Sinong gusto mabuhay sa lupang ito? Sumigaw ng praise the Lord. So palagi kang dut-dut tapik sa Panginoon. Huwag mong layuan ang Diyos. Ang pagtapik sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos, yan po ang pagpaminaw ng kanyang salita. Yan pong pagsunod sa kanyang kalooban. Pagpasakop, pagsunod, yan po ang pagtapik sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung layuan mo ang Diyos, siya mismo. If you forsake Him, He will also
forsake you. Kaya wala tayong choice. Piliin natin ang buhay. Upang mamahalin natin ang Diyos, sumunod tayo sa Kanyang salita, tumapik tayo sa Panginoon upang tayo mabuhay sa lupang ito. Hallelujah! Hallelujah! Nandito sa ating kalagitnaan ng presensya ng ating Diyos. Sikapin natin ng salita ng Diyos mabuhay sa puso natin. Yung salita ng Diyos basta sa isip natin. Ipamuhay natin upang tumubo tayo. Bilang pulong sa Diyos na pakinggan nyo, hindi po yan panglaglag, kundi pang patubo. Upang tayo mabuhay, upang ang ating pamilya sa lupa. Upang tayo tumapik sa Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Hindi tayo mapalayo sa Panginoon. Kaya, Miyerkules, Biyernes, Domingo, sambahin mo ang Diyos. Sunod sa kabanalan, magpasakop sa nanbuhaton ta. Gampanan ta ng maayos ang ating tungkulin kung saan tayo tinawag. Obedience to the calling of God. Hallelujah. Hallelujah. Sing it, hallelujah. Bati ang presensya sa Panginoong Jesus. Ako'y magtitiwala sa biyaya at habag. Buhay ko ay may galing sa pagsubok at lumbay. Taron siya at dumaramay. Ang Panginoon tapat kay kanapaman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang daigdig sa'yo'y napasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Hallelujah! Ang Panginoon tapat, kailan tapat, kailan tapat. Maningkamot, babati presensya. Mapuspos ka. Singgit, hallelujah. Pugay mo kasingkas. Mag-ilos. Ang pangako niya ay di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Hallelujah! Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Salamat, Panginoon, sa mga pagtunlo mo sa amon, di ba kami takos kinapatapos. Ikaw mga taluyan mo kami, mahal na Panginoon. Kinapatubo mo kami, natunluhan mo kami. Ang iba, ang Panginoon tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pag-ako na'y dinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa ba? Hallelujah! Alalahanin mo sana, winawal singgit, hallelujah. Noon tapat, kailan pa man. Biyaya niya sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat ako ay niligtas.
ang pangako niya hindi nag-iba. Di tulad ng iba. ang Panginoon tapat kailan pa man. Panginoon tapat kailan pa man. Singgit, hallelujah. Jesus, purihin ka, Lord. Dahigon ka. Hallelujah. Jesus, purihin ka, Lord. Dalagon ka. Dalagon ka. Jesus. Jesus. Purihin ka. Jesus. Salamat. Jesus. Mga minamahal, yan lang pong aming inihingi sa inyo. Marunong tayo magpasakop at lumespito sa ating Panginoon. Sumunod sa Diyos. Yan po si Bibit, kapatid ni sweetheart ko yan. Gusto na umuwi sa Surigao yan. Pero sabi ko, Bit, dito kayo ginagamit ng Panginoon. Manatili kayo dito. Gigi, lahat. Di pag wala kami. Masahan kami sa ibang bansa. Galuyan kami. Walang maiwan dito. Kaya mga minamahal, marunong tayo umila. Rumispito, gumalang, magpasakop sa tinalaga ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo may kaluyahon. Lahat tayo may kainaan. Pero iba-iba lang pong pagkatawag sa atin. Iba-iba yung pwesto binigyan ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Panginoon, marunong tayo magrespeto sa bawat isa. Marunong tayo magmahal sa bawat isa. Dahil sabi sa Biblia, magdinasigay, magtinabangay. Upang ang Diyos manatili sa ating mga puso't isipan. Mabuhi tayo sa lupang ito na hindi na magdugay. Babalik ang ating mahal na Panginoon. Kailangan sa pagbalik ng Diyos, himpit tayo't balaan. Walay bahid ang ating puso't isipan, walang dumi. Puno sa pag-ibig, puno sa pagpasako, puno sa pagpakumbaba, puno sa pagsunod, puno sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagalagaw tayo sa spiritual. Hallelujah. Hindi po sa mga bagay ng material at karnalan sa ating sarili. Isalikway tatong sariling damdamin. Pulihan natin ang banal ng Espiritu sa Diyos upang tayo makalakaw ng spiritual. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Itaas yung kamay, mga minama. Magsumamo tayo sa Panginoon. Habang tayo nanalangin, magpakumbaba tayo sa Diyos. Kausapin natin ang Panginoon. Talk to this Jesus. Kausapin mo siya. Istoryahan ang Panginoon. Ipalabas ang salub ng damdamin mo sa Diyos. You have to search your heart. Isupasusi mo sa Panginoon ang ating puso isipan. Hindi tayo magatago sa Panginoon. Nababasa yating usot isipan. Magpakumbaba kita. Yes, dakilang Diyos, amang banal sa matamis nga pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Wala kami magawa pag wala ka. We are nothing without you, my Lord. But because of the prayer of the prophet, your man of God, a beloved pastor, beloved Mama Dear, na makalimutan ang mga alaala nila, pagmamahal, mga beloved children, nandito pa rin kami nanatili sa ministeryong ito. Sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng maraming temptasyon, sa kabila ng maraming presurement sa kaaway,
ikaw pa rin nagapatubo ka na mo. Ikaw pa rin nagakupot ka na mo. Ikaw pa rin nagaligod ka na mo. Ikaw pa rin nagapantatag ka na mo. Ikaw pa rin umahawak sa mo. Pag kami magpatuloy, sumunod sa kaluban mo. Mamahalin ka namon, sumunod sa boses mo. Munikit kami sa iyo, Lord. Hallelujah. Kaptan mo kay papalain mo kami lahat. Sa pangalan mo na Panginoon, hallelujah. Bless the children, these people right now, my God. Hallelujah, is every problem, Lord. In Jesus' name, singgit, hallelujah. Ipatong gamot sa ulo nyo. Tanang kita mag-rebuke with all power authority. Hallelujah. Ibabang kapangyarihan mo sa ngalitaan. Malapayan sa oras to sa nalang mga pastor. I bring the prop ng demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out, cast out, cast out, cast out from him right now. In the might of Jesus. Be healed, be healed. Right now, bless us, bless the children, bless them, Lord. Bless them, Lord. Financially, bless them, my God. Remove their weakness and their shortcoming, weakness in their life, my God. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Tumayo tayo, mga minamahal. Lukso tayo 3 beses. Malakas nga pagsigaw. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Mga minamahal, huwag tayo mag-absent. Instead mo absent ka,